So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga po guys, meron na naman pong panibagong paninira. Meron na naman pong panibagong pagmamind conditioning na inilabas itong si former spokesperson Harry Roque sa kanyang recent video. Talaga nga namang in-uplift talaga nila guys itong si Vice President Sara Duterte at dinadown nila, hinihila nila pababa itong si President Bongbong Marcos. Bakit? Ganito kasi yung nangyari guys. Hindi po naniniwala itong si former spokesperson Harry Roque sa inilabas na survey in terms of trust rating ng Okta Research. Kasi nagtaka siya bakit isa lamang daw po ang lamang ni President Bongbong Marcos dito kay Vice President Sara Duterte. Hindi po siya naniniwala sa naging datos ng Okta Research. Hindi po siya pabor sa naging resulta, pero ito po yung pinaka-catchy dito guys. Kasi itong Pulse Asia, di ba kilala nyo naman ata guys yung mga survey firm. Mamaya meron akong ipi-play na video para mas mag-gets nyo yung punto. So ngayon, explain ko muna sa inyo. Ganito po, napaka-selective talaga ni Harry Roque. Ito the point na, di ba kilala nyo naman yung mga survey firm, which is yung Okta, Social Weather Station, Survey, tapos Pulse Asia. Nung sa Pulse Asia, medyo malayo-layo ang agwat ni Vice President at ni President Bongbong Marcos. Abay, tuwang-tuwa itong si Harry Roque dahil lamang ang pangalan ni VP Inday. Naniniwala daw siya, trusted daw itong Pulse Asia. Sa SWS, ganun din. Kasi malayo yung agwat, 2 digits yung lamang sa SWS survey about sa trust rating ni Vice President at ni President Bongbong Marcos. So, mataas po ang survey ni VP Inday. Pero dito guys sa Okta Research, isa lang po yung lamang. Abay, sabi ni Harry Roque, hindi to kapanipaniwala. 'Di ba? Hindi siya pabor sa naging datos po ng Okta Research ukol dito sa trust rating na inilabas ng Okta Research about dito kay President Bongbong Marcos at kay Vice President Sara Duterte. Alam nyo guys ako, wala namang masama if mag-base tayo sa survey. Pero, sana man lang, di ba, inisip ni Harry Roque na iba yung ginagampan ng trabaho ni President Bongbong Marcos at ni Vice President Sara Duterte. To the point po na guys, na itong ating presidente, abay, kayod kalabaw. Kandong-kandong niya lahat ng problema ng ating bayan. Itong si VP Inday, papetex-petex lang po. 'Di ba? Kaya nga 'di ba dapat guys mas magtaka tayo na bakit mataas yung trust rating at pinangalanan pa na trusted official government agency itong DepEd and itong si Vice President Sara Duterte, yung kanyang resulta sa PISA ang baba. 'Di ba? Yun nga guys yung pinagtataka ko na ang baba po ng PISA result ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education, tapos wala po siyang ibang ginawa kundi makialam sa bawat issue ng kanyang pamilya sa usaping West Philippine Sea na dapat mag-comment siya, sa separation ng Mindanao na dapat mag-comment siya, 'di ba? Sa pambabalahura ng kanyang ama na dapat nagko-comment siya. Abay, wala tayong naririnig na salita, pero despite na ganun po, yung pagsasalita niya ng no comment or hindi natin alam, baka wala talaga siyang alam, ay bakit mataas po yung kanyang trust rating? 'Di ba? Samantalang down na down po itong si President. Kaya nga 'di ba dapat tayo yung mas magtaka guys dito sa nilabas ng Pulse Asia at ng SWS na bakit mas mataas ang survey ni Sara kaysa kay President. 'Di ba binabaliktad tayo ni Harry Roque? Guys, grabe yung kanyang pagkukumpara at grabe po guys yung pagmamind conditioning niya na tila baga parang gusto niyang sabihin na ang tamad-tamad ng presidente tapos nakakuha pa ng ganyang trust rating. Tingnan nyo guys panoodin natin tong video ni Harry Roque. Nanggigigil ako nanggigigil talaga ako guys. Pumasok na po ang lahat ng survey at ang lumalabas po, si VP Sara pa rin ang merong pinakamataas na trust rating at approval rating sa mga opisyalis ng ating gobyerno. Totoo po yan, no? Ito po ay sa matapos ang Disyembre ata o January, no? Ito po ay sa lahat ng survey company, kasama na po dyan ng Pulse Asia, SWS, at ang Okta Research.
O tignan po natin ha. Pinakamataas si VP Sara sa PAS Asia. Ako po, pinagkakatiwalaan ko talaga ang PAS Asia. Pag ako gumagamit ng survey, PAS Asia po ginagamit ko. Tingnan niya. 5 points po ang tinas niya kay PBBM. Panoodin 78% po siya. Very good. Okay? At 73 si PBBM, 51 si Senate President, at 40 si Mr. Espeker. Aba, sa SWS po, ito, mabababa ang score sa SWS, pero mas malaki ang taas ni VP Sara kaysa kay PBBM. Ito yung unang pagkakataon na talagang double digit ang taas ni Inday Sara. So 47, 57, 57, 59, 60, 61. 14 points po ang linamang niya kay PBBM. At si SB 44. At tingnan nyo naman po si Mr. Espeker. 28 sa, ito po yung trust rating ha, 28 sa SWS. At sa Okta Research, ayun, halos kapantay po sila, pero ako'y nagdududa sa methodology nito Okta Research kasi bagito naman ito eh. 1 point lang ang difference sa PBBM at Inday Sara. Parang di kapanipaniwala yan. Ako'y nagdududa sa methodology nito Okta Research kasi bagito naman ito eh. 1 point lang ang difference sa PBBM at Inday Sara. Parang di kapanipaniwala yan. At tignan nyo naman, napakataas ni Mr. Espeker at saka ni Mr. Senate President. No? So talagang yung dalawa talaga ang importante. No? SWS at PAS Asia. Yan po talaga ang pinagkakatiwalaan. Ang Okta Research naman kasi po nakilala lang siya noong panahon ng COVID at medyo napepeste pa nga ako nung ako'y spokesperson sa kanila kasi wala naman silang sariling datos and yet ini-interpret nila para sa DOH at inuunahan pa ang DOH. Buti sana kung sa kanila galing ang datos. No? At saka tuloy, parang sila yung nagpa-advise sa taong bayan kung anong dapat gawin. Sa panahon ng pandemya, dapat isa lang pinakikinggan. At yun talaga ang Department of Health. Diba? Talagang napaka-desperado na nitong si former spokesperson Harry Roque. Kumbaga parang kinukumpara niya ang Apple dito sa sa Orange. Magkaiba naman po ang dalawang yan, lalo na si President at si Vice President. At saka, ano yung problema ni Harry Roque dito sa sa Okta Research? Lamang pa din naman, 'di ba? Si Vice President, 'di ba? Lamang pa naman siya ng isa. Pero bakit parang tila baga ikaw ay nagtataka? Pero 'di ba dapat guys, tayo yung magtaka kasi nga itong trust rating ni Vice President, ito yung talagang literal na hindi ka panipaniwala. Doon pa lang sa punto na hindi naging epektibo ang kanyang pagiging DepEd Secretary. 'Di ba? Hindi marunong magkomento sa usapin ng mga bagay-bagay dito sa ating lipunan. Wala nang naiaambag to the point na, 'di ba? Dapat hinihingi yung kanyang comment about sa separation ng Mindanao, sa usaping West Philippine Sea. 'Di ba yung mga mahalagang bagay dapat nagkokomento siya, pero bakit hindi? 'Di ba tapos ngayon ikaw pa yung magtataka na bakit isa lang yung lamang dito sa nilabas na survey ng Okta Research na dapat kami mismo ang magtaka kung saan at kung papaano nakuha ng SWS ng Pulse Asia itong survey na mas mataas ang trust rating ni Vice President Sara Duterte kaysa sa presidente. Pero guys, yung pinakapunto ko dito, bakit niya kinukumpara? First of all, first and foremost, iba po ang roles na ginagampanan ng president at ng vice-presidente. Sa madaling sabi nga, ang vice-presidente ay nag-aantay na lamang po ng pagkamatay ng presidente para maupo siya sa pwesto. Yun po yung kanyang major role talaga. 'Di ba? Yung mag-aantay na lamang po siya ng pagkatigok ng presidente para maging presidente siya. So, kumbaga, halili. Lahat po ng trabaho na ibaling, lahat po ng trabaho, shoulder po ng ating Pangulo. Kaya nga, bakit mo pinagkukumpara ang mansanas sa orange? Diba guys? Napaka-desperado na talaga ni former spokesperson Harry Roque. Desperate moves po ang kanilang ginagawa and character assassination. To the point na pinapapangit nila yung image ni President para po, yung mamamayang Pilipino ay magalit sa ating presidente. Ang maaga naman ng pangangampanya nyo, ang layo pa ng 2028. Ang layo pa ng 2028. Trabaho muna. 'Di ba? Bago sarili. Kaya nga kayo inelect ng mamamayang Pilipino para magtrabaho. Ano naman yung ginagawa nyo? O kaya ngayon guys, siguro ito isa din to sa rason
kung bakit malalim ang hugot or galit ni Harry Roque dito sa ating presidente dahil nga po tinanggal ang kanyang asawa. We all know na yung kanyang mga banat ngayon is for personal interest na. Alam natin yan, guys. Alam natin yan. Ay, nako. Anyway, it's me again, guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.